Balikon ko, maradyaw na bundag sa tanan. Murag kuyang og power gamay. Maradyaw na bundag sa tanan. Daghang salamat, palihog pakigreet sa matagusa og maradyaw na buntag. Magampo kita nga mo lurang na ning hangin. Kay basi hamok nga mga gikanamista, iya pa makauli. So atong ipangaliya nga tagaan kita og maradyaw nga panahon og ilikay sa mga katalagman. Akong gitaytulan karon ang akong wali niini nga mga pulong. Finding and embracing our identity and destiny in Christ. So mo ni ang akong nindot nga paghatag ni ini nga kahulugan sa atong ibanghilyo ron. Ang pagpangita o ang ato mismong pagdawat sa atong pagkakita o sa atong destinasyon diha mismo ni Kristo. Kay matud pa sa ibanghilyo, si Jesus nangutana, kinsa man ako sumala sa mga tao? Dagan ang gitubag nila. Nya pagingon ni Jesus sa mga kamo, kinsa man ko? Kanya si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas. Pero human niini, gipasabot ni Jesus nga siya magantos, ilansang sa krus, mamatay, apan mabanaw sa ikatulong nga adlaw. Murag dili makadawat si Pedro nga ang Mesiyas nga iyang gituuhan, magantos ra di ay, mamatay ra di ay sa krus. Mga ningon si Pedro, dili ka na mahitabo nimo Ginoo. Pero unsay tubag ni Jesus kang Pedro? Pahawa Satanas. Kamo kuno bi? Pahawa. Sige, lingian ang imutapad ingna. Pahawa Satanas. Giingnan ni Jesus si Pedro, pahawa Satanas. Imbis kay nakakorek na si Pedro, nasayop na pod. Tungod kay para kang Pedro, imposible kini nga Ginoo magantos ug mamatay. Kagamhanan ani. Pero wala niya masabti that the identity of Jesus as a Messiah, uya, labi na para nato, not only His identity, unsa magid ang destiny nga ihatag ni Jesus para natong tanan. Mga doon ako'y naisip nga upat ka mga importante natong paghubad ni ining identity and destiny. Una is declaration. Klaro karadyaw nga sa Ebanghelyo, si Pedro mismo misulti. Peter declares that Jesus is the Messiah of God. Pero gidugangan ko as suffering Messiah. But for Peter, dili niya na madawat nga kini di ay nga Ginoo magantos ilansang sa krus. Pero kini ang gipadayag ni Jesus. Siguro niini nga bahin, hamok mga panahon nga bisan sa itong mga pagantos, iya sab kita makasabot. Pero kini ang pahinumdom natong tanan. Kung daghan kay mga reklamo, isahay sa kinabuhi, pero hinumdumi ang pinakanindot ni ini para nato, stop seeking God's explanation for your suffering. Start seeking God's presence in your suffering. Pagkagana, kung sa atong mga pag-antos nga nahitabo sa kinabuhi ko man, dili ang pagpangita nga makasabot kita. Lord, nganong nag-antos man ko nga matarong man ko na tao, nga buutan man ko, nganong nasakit man ko cancer, nga hinimbahon man ko, kada Domingo ko nagsimba. Why? We keep on asking God's explanation. Pero kagana, kung moabot ang mga pag-antos, pangitaa ang presensya sa Diyos diha sa atong mga pag-antos. Amin ba? Pangitaa. Seek God's presence in your suffering. Ikaduha, from declaration to
discipleship. Sumala sa gingon sa Ebanghelyo, o sa giingon sumpay. Kung gusto ka mo mahimong akong tinunaan, o sa giingon ni Jesus, kalimti ang inyong kaugalingon, deny oneself, deny yourself, take up your cross, pasana ang imong cross, and follow me. To follow Him. Kini ang iyang gihatag ng mga kondisyones sa gusto mo sunod kaniya. Pag-deny sa kaugalingon, pagpasaan sa cross, ug mo sunod kaniya. Ako kining hubaron ra, niining nga mga linya, kining ikaduha nga akong gipasabot. Pwede ba basahon nato ni Dungan? Embrace your cross and transform your suffering into a meaningful offering and make it life-giving. Panahon nga nagpasaan ka sa imong nagkalain-lain nga krus sa kinabuhi, pwede ba ka nga iampo nato ni nga misa? Lord, tabangi ko to transform my suffering into a meaningful offering. Kunya ko'y lain ikahatag nimo, kunya ko'y lain mahalad nimo, pwede ba nga kining pag-antos ko maoy pinakanindot nga halad ko nimo? Kung pananglit nga ikaw nga bana, pananglit nga ikaw nga asawa, doon na kay mga pag-antos nga gidala karon. Pananglit nga ikaw nga ginikanan, grabe ang sakripisyo mo nga gihimo. Hinumdumi, basik kini ang pinakanindot na mahatag mo sa Dios. Basik kini na ang pinakanindot nga offering ta, dili ang kwarta ta, dili ang iskalibo mo nga ihalad mo panahon sa kolekta. Kay bisan doon ay mga panahon nga dili ka makahulog sa kolektahan, pero ang pag-antos mo gihalad mo sa Ginoo, that is your best offering. Kung pananglit doon na kay cancer karon, doon na kay sakit nga gidala karon, pwede ba moingon ka sa Ginoo, Lord, kini ang mahatag ko nimo, waya na'y lain. Transform your suffering into a meaningful offering and make it life-giving. Kabayo ko kanatong tanan dinhi, may mga pag-antos niyo nga naghatag mo kinabuhi sa ibang tao. Sampananglit na ikaw nga ginikanan, kung unay sakripisyong maghihimo para mabuhi lamang ang iyong pamilya. Kung unay kahago mo, kung unay mga pag-antos mo, para lamang mabuhi ang iyong pamilya. Mabagyo, mahangin, mauyan, masuga. Grabe ang sakripisyo mo. Tungod kay ganuman, your suffering, your cross becomes life-giving. Kadaghan ka nato dinhi nga grabing pag-antos. Pero ang pag-antos mo naghatag og kinabuhi sa ibang tao. Pwede ba hangyo ko ninyo kini mga tao nga grabing sakripisyo para sa ibang tao, para sa ilang pamilya? Pwede ba palakpakan nato ni sila? Kabalo ko nga dili masayon. Dili masadyon sa isa ka pasyente. Sa miaging adlaw dito ko sa Caraga Hospital, nagsantalan ako sa duha ka masakiton diya sa ICU. Kasakit ni mo tan-awon mga tao nga naghigda nga naglisod na ginhawa. But let us make our suffering into a meaningful offering. Ug tanak, your cross, your suffering is life-giving.
Pwede ba, nini nga mga linya, kabalo ko nga kung may pag-antos ta, kaya nato ni, kay nga naman, ang pag-antos nga uban si Kristo, mo ang matuod nga sakripisyo. Tungod ka hindi ka nag-iisa, pwede ba mohangyo ko ninyo nga mutanaw kita ni anang Kristo nga naa sa cross? Tungod kay siyang naghatag og kahulugan sa atong mga pag-antos. Because without the Christ on the cross is meaningless. Kung waya pa na si Kristo ni anang cross, kanang cross walay kwenta. Pero nganong kanang cross, nahimong makahuluganon. Nganong niingon siya, pasana ang imong cross, tungod kay niya nga cross na siya. Huwag mo na akong giingon kaninyo, ang pag-antos nga uban si Kristo, mo ang tinuod nga sakripisyo. Kanang moingon ka, grabe ni mong sakripisyo sa kinabuhi, pero moingon ko ninyo, dili tanan nag-antos nga naay Kristo. Tungod kay dunay mga tao nga nag-antos, pero wala si Kristo ni anang imong mga pag-antos. Mga siguruhon ta. Kung moingon ka, Padre, grabe na ako nga mga pag-antos sa kinabuhi, grabe na ako nga sakripisyo, make sure that in your suffering, in your cross, naa si Kristo. Ikatulong nga giingon sa Ebanghelyo ang desisyon. After that declaration, after that invitation to become His disciple, kung sa giingon ni Jesus, aron pagpili nato, kaya ba nato ni, karumaingon ko ninyo, Jesus demands our personal decision. Sa iya ba ka? Musunod ba ka? Umubiya ka niya? O ginumdumi, ang iyang hangyo ka nato is to give yes to Him. Andam ba ka mo ingon, Lord, bisang dili masayon, pero I have to give my yes to you. O kapila na ako nigingon ka ninyo, hinumdumi, every time nga moingon ka nga yes, what is yes? Your endless sacrifice. What is yes? Again, what is yes? Palihog pakitanaw, pakiingon sa imong katupad. Your endless sacrifice. Ingna. Kini ang yes nga gipasabot. Mga kada nato desisyon mo hangyo ko ninyo. Pwede ba nga ini nga desisyon? Uba na ang Ginoo. Palihugdungan tagbasa. Uba na ang Ginoo sa imong mga plano o desisyon. Kay dalhon pud kaniya sa maayong destinasyon. Kung sa tanan natong plano, tanan natong mga desisyon, iibanta ang Ginoo, sigurado, dadun tanidya sa pinakanindot, pinakamaradyaw nga destinasyon sa kinabuhi. O kini ang ikaapat nga kong gingon, from declaration to discipleship to decision, karon to destiny. Ang destinasyon nga gipasalig ni Jesus. God never gives up on us. Because He wants to save us. He wants to bring us to heaven. Way lain tanan nga iyang gihimo. Kundi pagdala ka nato dito sa langit. Because heaven is our final destiny. Ang hinumdumi, if we lose heaven, we will be losing everything. Sayang ang tanan paningkamot mo kung dili gihapon kita malangit. Sayang ang atong mga pagsimba kung dili kita malangit. Mga walay pinakanindot paningkamutan nato sa tanan sa kinabuhi. Sayang, bisan unsa pa ka maayo ang imong mga anak, malampuso na sila, successful sila, marajaw kahimtang, marajaw og trabaho. Pero ang problema ko ng imong mga anak, maimpirno ra gihapon. Sayang ang tanan imong gipaningkamutan. Tana, bahala mawala ang ubang butang, dili lamang mawala ang langit para kanatong tanan. Amen pa. Maingon ko sa katapusan,
Ingon pa nila, sa langit wala na ibir, dili tinuod. Kay sa langit, kung gusto ka o kinabuhing hingpit, pili ang langit, kay didto wala na'y mga kapait o kasakit. Mga imbitaron ko kamo din nga misa. Kini ang paningkamutan ta sa kinabuhi. Dili masayon, apan kinahanglan kita mo padayon, aron maangko nato ang kinabuhing hingpit nga mao ang langit. Amen. Palihog manindog kita ipadayag na